May nagsasabing isa siya sa pinakamayayamang artista sa Pilipinas. May nagsasabing napakagulo ng kanyang buhay pag-ibig at maging ang kanyang pamilya. Nadawit din ang kanyang pangalan sa kontrobersya tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control. Ngunit mariin niya itong itinanggi at iginiit na wala siyang kinalaman sa mga aligasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang isa sa pinakamamahal at pinakakilalang artista sa bansa. Mahigit 4 na dekada na siyang nasa industriya at hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang titulong Mega Star. Pero paano nga ba nagsimula ang kanyang paglalakbay at paano siya naging megastar ng Pilipinas? Ito ang kwento ni Sharon Cuneta. Noong January 6, 1966, isinilang si Sharon Gamboa Cuneta sa Pasay City. Anak siya ni Pablo Cuneta, ang matagal na nagsilbing alkalde ng Pasay, at ni Elaine Gamboa Cuneta. Dahil sa impluwensiya at katayuan ng kanilang pamilya, lumaki si Sharon sa komportabling pamumuhay. Bagamat nagmula siya sa isang kilalang pamilya, kinailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang talento sa mundo ng entertainment. Mula pagkabata ay mahilig na siyang kumanta at noong 1978 ay inilabas niya ang kantang Mr. DJ na naging napakalaking hit at nagpasikat sa kanya bilang isa sa pinakasikat na young singers sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay napansin siya ng mga producer ng pelikula. Mabilis ding napatunayan ni Sharon na hindi lamang siya mahusay kumanta, kundi mahusay ding umarte. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kanyang karera ay ang pagkakatambal niya kay Gabby Concepcion. Ang kanilang tambalan ay naging isa sa pinakamatagumpay na love team sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Sunod-sunod ang kanilang blockbuster movies at milyon-milyong Pilipino ang sumubaybay sa kanilang pagmamahalan sa harap ng kamera. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi naglaon ay nauwi ang kanilang tambalan sa totoong pag-iibigan. Noong 1984, ikinasal sina Sharon at Gabby sa isa sa pinakabinantayang celebrity weddings ng dekada. Makalipas ang ilang panahon, ay isinilang ang kanilang anak na si Casey Concepcion. Sa paningin ng publiko, tila kompleto na ang kanilang buhay. Ngunit sa likod ng kasikatan ay unti-unti ring lumitaw ang mga pagsubok sa kanilang pagsasama. Nauwi rin sa hiwalayan ng kanilang kasal, isang pangyayaring ikinalungkot ng kanilang mga tagahanga at naging isa sa pinakamalalaking balita sa showbiz noong panahong iyon. Sa halip na magpatalo sa kabiguan, mas lalo pang nagsumikap si Sharon. Sunod-sunod ang kanyang mga pelikula, hit albums, television specials, concerts at endorsements. Kinilala rin siya sa husay ng kanyang pagganap at tumanggap ng maraming prestihiyosong parangal. Dahil sa lawak ng kanyang impluwensiya sa musika, pelikula at telebisyon, tuluyan siyang kinilala bilang megastar, isang titulong nananatili hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang hiwalayan nila ni Gabby, muling naging laman ng balita ang kanyang buhay pag-ibig. Isa sa pinakamatunog niyang naging relasyon ay kay Robin Padilla. Sa iba't ibang panayam sa paglipas ng mga taon, ibinahagi nilang naging seryoso ang kanilang relasyon at umabot pa sa puntong na pag-usapan nila ang posibilidad ng pagpapakasal. Marami ang naniwalang si Robin na ang magiging pangalawang asawa ni Sharon. Gayunman hindi natuloy ang kanilang planong kasal. Lumabas ang iba't ibang haka-haka tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay, kabilang ang mga usap-usapang may kinalaman umano sa third party, ngunit hindi ito napatunayang katotohanan. Ang kinumpirma mismo ni Sharon at Robin ay nagkaroon sila ng magkaibang prioridad at direksyon sa buhay, kaya nagtapos ang kanilang relasyon. Naiugnay rin siya kay Richard Gomez, ngunit hindi rin iyon nauwi sa pangmatagalang relasyon. Kalaunan ay muling dumating ang pag-ibig sa kanyang buhay nang makilala niya si Francis Kiko Pangilinan. Magkaiba man ang kanilang mundo, si Sharon ay isa sa pinakamalalaking artista sa bansa habang si Kiko ay abogado at politiko. Nabuo ang kanilang relasyon sa paglipas ng panahon. Noong 1996 ay ikinasal sila at bumuo ng pamilya. Kasama nilang pinalaki si Casey Concepcion at ang kanilang mga anak na sina Frankie, Miel at Miguel. Hindi rin naging perpekto ang kanilang pagsasama. Sa paglipas ng mga taon
ay ilang ulit silang naging paksa ng mga chismis tungkol sa umano'y problema sa kanilang relasyon. Maging si Sharon ay naging bukas sa pagsasabing dumaan sila sa mabibigat na pagsubok bilang mag-asawa. Gayunman, paulit-ulit nilang sinabi na pinili nilang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at ipaglaban ang kanilang pamilya. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, lalo ring lumaki ang kanyang kayamanan. Kumita siya sa mahigit 4 na dekadang pag-arte, pagkanta, television hosting, concerts, endorsements, at iba't ibang negosyo at pamumuhunan, kabilang ang real estate. Dahil sa kanyang mahabang karera, madalas siyang maisama sa mga listahan ng pinakamayayamang artista sa Pilipinas. Lumabas din noon ang mga ulat tungkol sa napakalaking halaga ng kanyang kontrata sa telebisyon, kabilang ang mga espekulasyong umaabot umano sa halos 1 bilyong piso ang kabuuang halaga nito. Gayunman, ang eksaktong halaga ay hindi opisyal na kinumpirma. Anuman ang tunay na halaga, malinaw na isa siya sa mga artistang may pinakamataas na halaga sa industriya sa kanyang panahon. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin nakaligtas ang kanyang pamilya sa mga pagsubok. Naging usap-usapan ang kanyang relasyon sa anak niyang si Casey Concepcion. Matapos mapansin ng publiko ang ilang hindi nila pagkakaunawaan, inamin ni Sharon na dumaan sila sa mahirap na yugto bilang mag-ina. Ngunit sinabi rin niyang hindi kailanman nawala ang kanyang pagmamahal kay Casey at patuloy niyang ipinagdarasal ang kanilang relasyon. Isa sa mga pinakamainit na kontrobersyang iniugnay sa pangalan ni Sharon Cuneta ay ang umano'y isyu kaugnay ng mga proyektong flood control. Kumalat sa social media ang iba't ibang post, video at komento na nag-uugnay sa kanyang pangalan sa mga aligasyon. Dahil dito, mabilis na naging usap-usapan ng issue at umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Hindi nagtagal ay nagsalita si Sharon upang linawin ang kanyang panig. Sa kanyang pampublikong pahayag, mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa issue. Pinalagan din ng aktres na si Sharon Cuneta ang pagpapakita ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico ng larawan niya at asawang si Senador Kiko Pangilinan sa press conference kahapon. Tinawag ni Cuneta na mga sinungaling at sumusobra na ang mga ex-bodyguard. Sabi pa ng aktres, ang ipinakitang larawan ay ang pagbisita ng kanilang pamilya noon sa Marawi para pasalamatan ng mga opisyal na sumuporta kay Pangilinan. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa pagkalat ng mga aligasyong nag-uugnay sa kanyang pangalan nang walang matibay na ebidensya at hinimok ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat at paniniwala sa mga impormasyong hindi pa napatutunayan. Sa kabila ng mga tagumpay, kontrobersya at pagsubok sa kanyang buhay, nananatiling isa si Sharon Cuneta sa pinakamalalaking pangalan sa Philippine entertainment. Hanggang ngayon, dala pa rin niya ang titulong megastar at patuloy na kinikilala ang kanyang malaking ambag sa industriya.